Unang-una, di ba sinabi ko nga kay Rizzo Ontiveros, idemanda mo ko. Opo. Bakit ko siya hinamon? Bakit nga ba? Totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo naman may video, di ba ka? Oh. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Aayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Rizzo Ontiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Nagkakainitan nga po si Atty. Topacio at Senator Risa Hontiveros at hinamon pa nga ni Atty. Topacio si Senator Risa na idemanda siya nito. Ito yung sa issue nung Michael Maurilio aka alias Rene na naging witness sa case ni Pastor Kibuloy. Allegedly sabi sa nilabas nitong video na binayaran daw siya ng kampo or yung attorney ni Senator Risa para daw tumistigo kontra kay Pastor Kibuloy. Ang bayad daw sabi nitong nagpakilalang alias Rene ay milyon. Nagtrending kasi yung video na yan at malaking balita din lalo't nadamay yung pangalan ni Senator Risa Hontiveros which is isa siyang public figure kaya napakomment na din itong si Atty. Topacio. Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Kian, yung nabaril ng mga pulis. Oh, yun. Kian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Actually, nilapit sa akin yan ni General Abayal. I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, you should let justice take its course. Anong ginawa ni Miss Risa Ontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Matindi yung issue na yan kasi malaking dagok ito sa political career ni Senator Risa lalo't nagpa-plan siya na tumakbo sa 2028 presidential election. Naging maingay ang balita sa pagtakbo niya, lalo't maganda kasi ang naging resulta ng last senatorial election na nanalo yung mga kaalyado niya na sina Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan na alam natin na talagang puspusan at nag-effort din talaga siya na ikumpanya tong dalawang ito during last election. Pero yung ngayon nga, yung sitwasyon ni Senator Risa is lumabas itong issue na to, scandal to para sa political career ni Senator Risa at maraming lumalabas na balita na iniwan na siya ng mga kakampi niya or mga friends niya or mga kaalyado niya. Ang sabi pa nga, mag-isa na ngayon si Senator Risa. Yun yung nakakalungkot. Even ang balita-balita ha, ang sabi, pati sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan parang nag-space sa kanya. Kasi ang sabi kahit si Senator Subiria, ang sabi, mag-isa na nga lang ngayon si Senator Risa Ontiveros. Dahil sa issue na to, lalong lumulubog itong political career ni Senator Risa at lalong nasisira yung plan niya na maging future president, which is yung plan niya, sana niya is tumakbo ng 2028 presidential election. Dahil sa issue na to, sisirain ito ang political career ni Senator Risa, which is nasisira na talaga kasi ngayon pa nga lang yung mga kaalyado niya nung dito sa loob ng Senado na hinuhope niya na susuporta sana sa kanya or hindi siya iniiwan kasi nga yung ibang mga tinulungan niya pa during election, ngayon nga iniwan na siya.
So ngayon, hindi kasi mapatay-patay tong balitang ito, nag-countermeasure na si Senator Risa to save her political career. Ito yung mga So, ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Kaso po, isa laban kay Michael Maurilio at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Sina Byron Cristobal alias Banatbay, Crisette Chu, Chrissy Chu, si Jay Sonza, si Alex Distor alias Tio Moreno. May isa pa. Si Jeffrey K. Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So, ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat at mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news, dear colleagues. Ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Pero ibahin niyo ko, hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. Kaya po, ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Ben Pulta po sa Philippine News Agency. Ano po yung difference nito doon sa na-file nyo earlier sa NBI? Yes, sir. Yung inihain ko sa National Bureau of Investigation nung nakaraang linggo ay isang reklamo na naghihingi sa kanila ng dagdag na investigasyon sa kinaroroonan at katayuan ni Michael Maurilio, lalo na dahil sa huling messages niya sa opisina ko na kinidnap daw siya at bihag ngayon sa Glory Mountain ng KOJC at humihingi pa nga ng rescue. At sa reklamong iyon, dagdag na pag-alam sa provenance ng video na iyan. Sino yung mga tao o mga grupo sa likod ng pag-produce at pagkalat niyan. Kaya pati yung mga 100 vloggers nung nakaraang linggo ay hiningian ko ng dagdag na investigasyon. Ito ngayong umaga ay mga formal na kaso na ng cyber libel. Laban dun kay Maurilio at dun sa 6 munang mga vloggers. Patuloy pa naman at inaasahan kong magpapatuloy parallel yung investigasyon sa reklamo ko sa NBI at hari nawa itong mga kasong inihain ko dito sa DOJ Prosecution Service at bunga na nga din ng investigasyon ng NBI, malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. Nag-file po kayo last week sa NBI. Meron na po bang info yung police investigation about sa kidnapping? Or may natanggap na po ba kayong info? Umaasa ko na kaagad inaaksyonan yan ng NBI. So, bagamat wala pang update sa ngayon, pero I am confident na ginagawa nila yung kanilang mandato sa ilalim ng batas sa kahit sino mang mamamayan katulad ko. To put it on the record, kailan niyo po last na na-contact si Michael Maurilio po? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag nga sa Glory Mountain ng KOJC. Nagkakataon yung June 24, yung petsa na binuo nung Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya. So,
Nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon, nung June, kaagad namin forward sa PNP Davao para aksyonan nila. Pero ang nangyari, habang ina-aksyonan nila, lumabas na itong mga video na ito. Yun nga, yung naging countermeasure ni Senator Risa to save her political career is idemanda si Michael Maurilio, pati itong DDS, syempre mga DDS vlogger at kasama dyan din si Attorney Topacio, kasi naging trending yung video na yan eh. So marami talaga nag-comment, pero during that time na nilabas yung video na yan, ang una yatang naglabas o nag-news niyan is yung mga news media, which is ABS-CBN tsaka GMA. Sila yata talaga yung unang naglabas niyan, kaya kumalat. So as public figure siyempre public figure tong si Senator Risa, makikriticize talaga siya. Ayun nga, ayun normal talaga yun. Pero yun yung sinasabi niya na tong si alias Rene nga is part din ng ididemanda niya. Pero sabi din niya, last June nag-chat sa kanya na humihingi daw ng tulong kasi kinidnap ito nung member ni Pastor Kibuloy na KOJC. Kinidnap daw tong si alias Rene. Pero kung iisipin mo, nakakulong na nga si Pastor Kibuloy, yung church nga nila is binutas. Parang wala silang power ngayon na gawin ba yan? Kahit sila nga hindi nila masave si Pastor Kibuloy. So kinidnap pa nila tong si alias Rene. Baka yung mga taong behind sa paglabas ni alias Rene or paggawa ng video na yan para masira si Senator Risa, huwag nang tumakbo, hindi na makatakbo by 2028 presidential election, or wag na siyang sumali ba, is yung mga taong ayaw na siyang sumali pa, or ayaw na siyang dumagdag pa ba sa tatakbo during 2028 ng presidential election. Alam naman si Vice President Sara Duterte, wala din siyang power ngayon, lalo di nga niya masave din si Tatay Digong sa The Hague. Sino kaya yung mga taong yan na gusto din tumakbo against kay, syempre si Vice President Sara Duterte yung pinakamalakas. So sino gusto pang tumakbo na para ma-eliminate ba si Senator Risa, para mabawasan ba yung makikisaw-saw pa sa 2028 presidential election. Yan yung behind siguro nung paglitaw ni alias Rene, kasi ang paglitaw ni alias Rene is hindi yan madali. May tao behind sa kanya na magpo-protect din, kasi malaking tao tong binangga niya eh. Ang tanong kung nasaan si alias Rene ngayon. Diba? Hanggang ngayon yung video na yan hindi pa nati-take down. Kung saan siya ngayon. Last time, nag-live itong si Miss Cruz. Kasama niya si Banat Bay tsaka si Mrs. Si Mrs. may pasabog or may hinala siya kung nasaan nang ngayon si alias Rene. Iuro nga yung witness mo. Ngayon, so paano dinidemanda yung witness niya? Nasaan ba yung witness niya? Nandiyan ba sa Pilipinas ba yung witness niya o nasa Amerika na, Banat? Hindi ko alam, ha? Nobody knows. Oo, parang walang information kung nasan si alias Rene eh. Hindi, sabi niya, di ba sinabi niya na humihingi daw ng tulong sa kanya, nandun daw sa mountain something. Ba't di niya Hindi, puntahan? ngayon. Nasan si alias Hindi. Rene ngayon? I do not know. Hindi ko talaga alam. Wala ko alam dyan. Ako, nag-react lang ako dyan eh. Ako feeling ko Pero, nasa Amerika. si Rene, hindi ko alam. Pero ba't di nila nalaman nung nagpunta ng Amerika? I think
Hello, isa yan sa mga offer, sa mga mag-witness against kay Quiboloy. Sinabi ko na yun before. I said this before in 2023 pa. Na meron sa ngang nag-offer sila sa mga kasama sa package. Best friend mo pa. Banat ba yung isa mga nag-recruit? Oh. Tapos, Si Marlica? ang recruitment, hindi. Yung una mong best friend. Yung una mong best friend. Yung binilda mo rin. Wala nag-recruit. Wala namang ganyanan. And then, Buhay pa ba yun? Buhay na buhay. Kaya ka sabi, behind the scenes, ganito ang offering. Magbibigay ka lang ng testimony laban kay kids. Tapos, ang kapalit, resident sa US. And you will be provided for life. Talagang matatakam ka. Kita mo, di ba lahat naman yung isang nagpunta na ng Amerika na sinabi daw i-deport ng Amerika, na-deport pa? Yung general ba yun? Or colonel? Yung babaeng umiyak-iyak habang nagtitestify kay PRR. Di ba nasa Amerika na rin siya? Hindi na rin nila ma-deport. Kasi wais, nung pagka-deport, sabi babalik kasi hindi pa tapos ang testimony, hindi na bumalik. Hindi ba? Kasi nakuha ko yung gusto mo Hindi ka ngayon, ganun din dyan. Team ni Ontiveros, kung nanonood kayo si Isas alam kung saan. Kami alam na kung nasaan si Rene. Kami hindi namin alam. Feeling ko talaga nasa American yan. Siyempre, kukunin mo na yung si Garma. Siyempre, kukunin mo na yung Yung